Mistulang nasa kritikal na kondisyon ngayon ang isang 5 taong gulang na Pilipina mula sa New Brunswick matapos mag-cardiac arrest at ma-diagnose ng isang bibihirang sakit sa puso. Nasa ICU po ngayon si Francine Uson at tumihingi ng tulong at dasal ang kanyang pamilya. Narito ang report. I'm a Barbie girl in a Barbie world. On the plastic, it's fantastic. Isang buwan na ang nakakaraan nang makaramdam ng common strep o sore throat si Francine Uson o Violet kung tawagin ng kanyang pamilya. Pero kamakailan, itinakbo na siya sa emergency room sa ospital sa New Brunswick dahil sa mga bagong sintomas na di nila akalaing critical na pala ang sitwasyon ng bata. Inilipad siya agad sa mas malaking ospital sa Halifax, Nova Scotia. Pero dito nag-cardiac arrest ang 5 taong gulang na si Violet. In front of our eyes namin ng asawa ko, nag-cardiac arrest siya. CPR sa harapan namin hanggang in-intubate. And after that, nung past few days, medyo rough kasi hinahanap pa kung anong tamang gamot sa kanya, kung anong tamang dosage. So, trial and error. Ang diagnosis ng mga doktor, may rheumatic heart fever si Violet, isang life-threatening at rare na heart disease. Pero dahil sa cardiac arrest, nagtamo rin ng brain injury ang bata. Minsan tinatalikuran ko na yung anak ko kasi hindi ko kayang nakikita siya. Pero ang hirap din kasi minsan alam mong kailangan ka niya. Kailangan niyang at least maramdaman na siya ang kakaso. Ako mismo hindi ko kaya. So, yun. Long wait pa pero okay lang. Makakapag-antay naman kami. Importante, bumalik siya. Kailangang operahan ang puso ni Violet pero hindi pa stable ang kanyang utak para sumailalim sa surgery. Isang heart valve ni Violet ang napinsala at plano itong palitan ng mga doktor sa isang komplikadong operasyon. Ngayon na medyo naka-question ko na rin kung bakit sa amin or kung bakit nangyari sa isang batang 5-year-old ito who deserves to be playing sana, namamasyal, pinag-aaralan ang mundo. Medyo natetest na rin yung faith namin. I love you, Mom, so very much. Hindi ngayon makapagtrabaho ang mag-asawa lalo't may mas nakakabatang kapatid pa si Violet na kailangan ding bantayan. Bagamat libre ang ospital, marami pang gastusin ang hindi na mapuna ng pamilya. Habang nilalagay yung oxygen niya, sabi niya, I can't breathe, sabi niya. I can't breathe, sabi niya. Tapos, few seconds from that, ang alam ko, CPR na siya. So, ang hirap, ang hirap. Magaling na bata si Violet at maganda ang hinaharap na kinabukasan. Kailangan lang ng tulong ng pamilya para malagpasan ang pagsubok na ito. Ang galing sumayaw, ang galing kumanta. Sabi ko sa teacher niya, mukhang matatagalan siya sa hospital. Paano yan? Ang dami niya ng absences. Makapag-grade 1 ba siya? Ang sagot sa akin, she's more than ready. Kasi matalino siyang bata. Ang mga kaibigan nagtayo na ng isang GoFundMe page para sa mga gustong tumulong, lalo't tinatayang aabutin pa ng hanggang 3 buwan si Violet sa ospital. Minsan sa mga kaibigan ko, sabi ko nga, tulungan niyo naman ako makiusap sa Diyos. Na tama na, pagalingin niya siya para makauwi na kami. So, we are in dire need of prayers, lalong-lalo na po sa prayers. At kung anong support po ang kaya niyo may bigay. And gusto ko po i-take itong opportunity na to sa lahat ng mga kaibigan, sa lahat ng mga kakilala at hindi namin kakilala para magpasalamat sa
mga binigay na donations. Batid naman daw nilang lahat ng mga kababayan ay may mga problema ding pinansyal. Pero gaano man daw kasimple ang dasal o liit ng halaga na inyong maibibigay ay malaking tulong na kay Violet at sa kanyang pamilya.